assistance ng DSWD sa tatlong survivors ng MV Tricia Kirsten 3 ating pag-uusapan. Kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Yusek, Marge, and Joshua. Tanghali din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Sek, ano na po ang agarang tulong na naibahagi natin o naibigay natin ng DSWD sa mga survivors ng MV Tricia Kirsten 3? Well, alinsunod po sa kautusan ni Pulong Marcos Jr. na tiyakin natin na yung immediate assistance ay mai-provide natin sa mga survivors nitong si MV Tricia Kirsten 3 at sa mga bereaved families o mga pamilya ng mga nasawi, bunsod nga po ng insidenteng ito. Nais po nating banggitin na ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian ay agaran po na nagagawa ng filing activities hapon at nakapag-distribute po tayo ng ready-to-eat food boxes sa 137 survivor passengers na nasa Isabela Basilan kahapon. And gayon din po, as of 4 a.m. this morning, nakapag-provide na po tayo ng medical assistance para naman sa pangangailangan para sa pagpapagamot ng mga pasahero who have sustained injuries. Nasa 134 po iyan na passengers, and then 2 bereaved families naman po received burial assistance from the DSWD through its assistance to individuals in crisis situation. And kagabi nga po, batay sa ulat sa amin ng aming field office line, may mga passengers na dinadala rin po sa Zamboanga City, so sila ay ina-assist din po ng ating mga social workers. Kaya nga po ngayong araw, nagpapatuloy ang isinasagawa na assessment ng ating pong mga social workers so that the necessary assistance will also be extended to the other passengers. Ngayon, on top of the food and financial assistance that we have provided, ang ating ding pong mga social workers in coordination with the Provincial Social Welfare Office ay nagsasagawa po ng psychosocial first aid para dito sa mga victim survivors at matulungan sila na makarecover from this unfortunate incident. Okay. Asik Irene, paano po ba isinasagawa ng DSWD yung assessment at profiling ng mga apektadong pasahero at pamilya, lalo na't higit 300 ang sakay ng barko nang mangyari ang insidente? Yes, our social workers, Yusek, Marge, ay nakikipag-ugnayan doon sa local social welfare office, gayon din po sa Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nandun nga po sa Basilan at nagsasagawa ng iba't ibang mga activities para matulungan itong mga survivors ng MV Tricia Kirsten 3. And tayo po, yung mga social workers natin assigned sa ating SWAD office dyan po sa Basilan, ay of course agaran po tayo na nagtungo doon sa lugar, and meron tayong mga tinatawag na general intake sheet, so we're able to gather information from the passengers, gayon din po sa mga members o yung mga bereaved families ng mga nasawi nga po bunsod ng insidenteng ito. And from there, kinakausap po sila isa-isa ng ating pong mga social workers. Bahagi po yan ng sinasagawa natin na case management kasi mahalaga yung check marge na hindi lamang po yung immediate needs ang ating pong natutugunan. Mahalaga din po na masuportahan natin sila na makarecover nga po from this incident, and ma-refer po natin sila sa iba pang mga partner agencies na makakapag-provide pa ng mas masusing atensyon, especially if this incident has caused severe trauma to them. And of course, titiyakin din natin bilang bahagi ng ating pag-profile at pag-assess yung makauwi sila sa kani-kanila pong mga probinsya, sa kani-kanila pong mga munisipyo, at doon po sila magabayan, mabantayan yung kanilang social welfare officers. Okay. Asek, para naman dun sa mga pasaherong dinila sa Basilan Medical Center, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa DOH at sa mga ospital para masiguro ang tuloy-tuloy na medical at financial support sa mga ito?
Yes, as I've mentioned earlier, nakapag-provide na po tayo ng financial assistance. This is medical assistance para naman sa pangangailangan para sa pagpapagamot ng mga individual na na-injure as a result of this incident. And dahil nga nakita natin, nagkaroon ng assessment ng ating pong mga social workers kung kinakailangan pa ng karagdagang tulong, DSWD through our Field Office 9 will provide the additional assistance. Ito lamang naman po ay initial pa lamang po na tulong, but as we progress in our case management, titiyakin natin na yung karagdagang pang interventions will be extended to them. Okay. Asik Irene, as mentioned earlier, no, mabibigyan yung mga pamilya po ng mga nanawalan ng mahal nila sa buhay ng mga AICs, no. Paano naman po yung sa mga paano naman yung mga burial assistance at karagdagang suporta? Meron po bang ilalaan ang DSWD? Yes, Yusek Marge, as of 4 a.m. morning, dalawang pamilya po ng mga nasawi ay nabahagi na natin ng burial assistance. Again, initial pa lamang po ito na tulong dahil kung kinakailangan pa na mabigyan sila ng additional interventions, yan naman po ay gagawin ng DSWD. And sabi ko nga po, ngayong araw nagpapatuloy po yung sinasagawa na pagpapahatid ng tulong ng ating Field Office 9. So we expect na yung iba din po ng mga pamilya na may miyembro na nasawi dahil nga po sa insidenteng kinasadlakan nitong MV Tricia Kirsten 3 ay mabahaginan din ng tulong. Yung pong burial assistance na yan, ilan po assistance to individuals in crisis situation. Malinaw po ang direktibang ibinigay sa DSWD ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po na lahat ng kaukulang tulong, yung pong necessary interventions will be extended to the victims of this incident. Okay, Asik, mensahe niyo na lang po mula sa DSWD para sa mga apektadong pamilya at paano po sila makalalapit sa ahensya para humingi ng karagdagang tulong kung sakasakali. Yes, sa DSWD po, ang bawat buhay ay mahalaga. Kaya nga po, agad po kami na nakapag-talima sa naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na yung immediate and necessary assistance will be extended to the victims of this maritime incident. Para sa mga kababayan po natin na nais pong makahingi ng tulong para sa kanila pong mga family members who have been victims of this maritime incident, maaari po kayo makipag-ugnayan sa pamamagitan ng aming Field Office 9 na matatagpuan po sa Zamboanga City. Meron din po kaming SWAD office na matatagpuan din naman po sa Basilan. And of course, maaari rin po kayo makipag-ugnayan sa inyo pong local social welfare officers. But you may also get in touch with the DSWD through its hotline numbers 0917-110-5686, 0917-827-2543, and 0919-911-6200. Maaari rin po kayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng aming email address inquiry@dswd.gov.ph. Ito po ang tungkulin ng DSWD. Natiyakin po na makapag-provide kami ng efficient service delivery for those in need, particularly to the poor, the vulnerable, and the marginalized. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.